Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Ngayong araw po sa aking vlog na ito ay mag-share lang po ako about po ito sa mga liha na dapat natin gamitin kapag tayo ay magpipita ng sasakyan o maging pairings ng motor. Kapag tayo po ay magpipinta, minsan ang ating pinipintahan ay kailangang masilyahan. Dito ay gagamit tayo ng body filler. Ito yung masilya na may hinihalo pang hardener. So, ang gagamitin nating liha dito, optional po ito, pwede tayong gumamit ng lihang 40 to 80 grit. Ito ay pwede nating gamitin katulad tayo ay bagito pa lamang sa pagmamasilya ng body filler. Matigas po kasi ang body filler lihain. So, kung tayo hindi pa ganang expert, siyempre, meron po mga portion na hindi pantay dyan, sobrang kapal, pwede nyo po itong lihain ng 40 grit to 80 grit. Dry sanding po, no? Ang 40 at 80 grit, siya yung magtatanggal dun sa maaaring mga excess o yung sobra-sobra yung pagkakamasilya. Mabukol, hindi pantay. So, kapag ang pagkakamasilya naman natin ay medyo expert na tayo magmasilya, dito ay gagamit na lang po tayo ng lihang 120 grit. Gagawin po natin dito, kukuha po tayo ng flat na kahoy, isasapin po natin sa lihang 120 grit or ipapalaman. At pwede po nating i-wet sanding. At yung tubig na gagamitin natin, pwede nating itong kanawan ng dishwashing liquid o anumang sabon na para makadulas kapag tayo po ay nagliliha ng body filler. Kapag medyo mapapantay na po yung ating manasilyahan o yung masilya, susundan naman natin ito ng 400 grit para mawala po yung guhit na pinagdaanan ng lihang 120 grit. Sobra kasi gaspang ng 120 grit. So, papasadaan po natin yan ng 400 grit wet sanding. So, kapag pantay na po ang masilya, bubugaan na natin ito ng primer. So, kalimitang ginagamit ko kung primer dito ay Gilder Epoxy Primer Gray. Pwede rin kayong gumamit ng urethane primer o yung two-component system. Then, yung unang buga, yung masilya muna ang ating bubugahan. Let's say, body ng sasakyan, malaki. May mga ilang portion lang tayo dyan na minasilyahan. Yung muna-una natin bubuga ng primer. Yung first coat ay manipis lamang o mist coat. Then, second coat natin, third coat hanggang sa mapantay na. Then, kung sa pairings naman ng motor, dahil maliit lamang, pwede nyo nang buuin ng primer. Or pwede rin yung portion din ng may masilya. Ganon din naman ang proseso, pares lang din po. Then, hintayin lang na po nating matuyo yung primer na ginamit natin. Then, pasadaan po natin ito ng lihang 400 to 800 grit hanggang sa kuminis po siya o mapantay. Then, pagka okay na po, linisin po natin mabuti yung ating pinaglihaan o yung ating niliha ng tubig. Then, punasan po natin ng basahang cotton. Then, kapag sigurado na po tayong malinis na, bubuga na po natin ito ng base coat o ng kulay. Gumamit po kayo ng two-component system o urethane type na pintura para mas matibay po. Sa unang buga rin po, manipis lamang, mist coat para maiwasan po natin yung pinholes. Then, second coat, medyo semi-full coat na at kapag ito po ay natuyo na at meron pong gaspang, pwede nating itong lihain ng 800 grit to 1,000 grit wet sanding. Kahit wala na pong sabon, aalisin lang po natin yung gaspang at yung mga bootleg. Then, ipa-final coat na po natin ito ng kulay o base coat. Then, kapag metallic po yung ating ginamit na base coat, hindi natin po pwedeng pasadaan ito ng liha, yung final coat. Let's say, nagkaroon ng bootleg, yung final coat ay metallic paint, yung ating ibinuga. Hindi po natin siya pwedeng pasadahan ng liha dahil magagasgas po yung metallic. Unless na lang kung kaya natin pasadahan lahat ng liha o ng buo para hindi po siya magkaroon ng uneven shade. Then, ang gagawin po natin dyan, i-pepper coat po muna natin ng manipis na top coat clear yan. Then, after 10 to 15 minutes, isa-second coat po natin ng semi-full coat. Then, pagkatuyo, saka po natin padadaanan niya ng lihang 1,000 grit wet sanding. Basta siguraduhin lang po natin tuyong-tuyo.
Ngunit kung ang base coat natin o yung kulay, wala namang metallic, yung third coat po, yung final coat, kung may gaspang o may mga bootleg, pwede po natin pasadahan yan ng lihang 1,000 grit. Papantay lang po natin, ingatan lang po nating matalupan, lalo po yung mga kanto. So, pag okay na po, napasadahan na po natin ito ng lihang 1,000 grit, basta siguraduhin yung tuyo-tuyo po yung base coat o yung kulay bago natin ito pasadaan ng liha na 1,000 grit wet sanding. So, linisin po natin mabuti. Then, pag okay na, bubugaan na po natin ito ng first coat ng urethane top coat clear. Dito, advice ko po sa inyo, lalo't nasa open air po tayo, wala po tayong magandang shop na kulong, gumamit po kayo ng mga urethane top coat clear na no thinner. O ibig sabihin, hindi na po hinahaluan ng thinner. So, sa unang bugarin po ng ating top coat clear, mist coat lang din po, medyo manipis para maiwasan po yung pinholes. Then, after 10 to 15 minutes, bugaan na po natin ito ng second coat na semi-full coat. Kapag tayo po ay nagbuga ng top coat clear o urethane top coat clear na may halong thinner, dapat dire-diretso po yung ating buga. 10 to 15 minutes ay bugahan na po natin. Kasi ang urethane top coat clear na inahaluan po ng thinner ay minsan nagkakaroon po siya ng reaction. Kaya ina-advise ko po sa inyo, kung wala naman po kayong magandang shop o nasa open air kayo, may mga lumilipad dyan na insekto o mga dumi, pwedeng dumapo doon sa inyong binubugan. So, hindi po tayong magtutuloy-tuloy ng coat after 10 to 15 minutes. Siyempre, patutuyin po nating mabuti yon bago nating lihain. Then, kung thinner po, kung nilalagyan po natin ng thinner, yung top coat clear na ginamit natin o yung urethane top coat clear na ating ginamit, baka pagbuga nyo ay magkaroon ng reaction, magkaroon po ng wrinkles o kumulubot. Kaya ina-advise ko po na gumamit po kayo ng urethane top coat clear na hindi na po hinahaluan ng thinner. So kapag natapos na po na mga 3 to 4 coats o 5 coats, depende po sa inyo kung ilang patong po ang urethane top coat clear. Then kapag natuyo po yan at may mga bootleg, may gaspang, so patuloy nyo lang po ng almost 1 week, no, para mas maganda. Then, lihain nyo po ito ng 2,000 grit, wet sanding. Then, kapag patay na po, makinis na, wala na po yung mga bootleg, ay sundan nyo po ito ng lihang 2,000 grit na putpud na o gamit na. Then, pwede nyo na po siyang ibating. Pero kung maganda naman po yung pagkaka-final coat nyo, lalo sa mga pairings ng motor, kahit hindi na po yan ibating. Kalimitan na ang bating po ay yan, sa mga kotse kasi malalaki. So ayan po at sana po ay may natutunan kayo sa video kong ito at kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.